Magandang araw mga bata. Kumusta na kayo? Sana sa pagharap natin sa module na ito, tayong lahat ay malakas at masigla. Kaya bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Mahal naming Ama sa Langit, iyong dinggin ang aming pasasalamat at munting panalangin. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na ipinagkaloob mo upang kami matuto. Salamat po sa pagkakataong ibinigay mo upang muli naming makasama ang aming guro at kamag-aral. Panginoon, bigyan mo po kami ng karunungan at malusog na kaisipan upang lubos naming maunawaan ang aming mga aral. Panginoon, sa lahat ng oras, ikaw ang aming lakas. Amen. Mga bata, welcome sa ating huling aralin sa quarter 4 na ang pamagat ay nasusuri ang bahaging ginagampanan ng mga mamamayan sa pagtataguyod ng kaunlaran ng bansa. Pero bago tayo magpatuloy, ay alamin muna natin ang layunin ng module na ito. Pagkatapos mapag-aralan ang module na ito, inaasahang makamit ang layunin sa pagkatuto. Mga layunin sa pagkatuto. Una, maipaliwanag kung paano itinataguyod ng mga mamamayan ang kaunlaran ng bansa. Ikalawa, malalaman ang katangian ng maunlad na bansa. Ikatlo, masasabi ang ginagampanan ng mamamayan bilang bahagi ng isang bansa. At ang panghuli, may sasagawa ang bahaging ginagampanan ng mamamayan sa pag-unlad ng bansa. Mga bata, halina't ating gawin ang subukin. Paano to? Basahin at intindihin ang bawat pangungusap. Piliin ang mga pangungusap na nagsasaad ng pagiging isang maunlad na bansa. Lagyan ng check ang bilang ng iyong sagot at isulat ito sa sagutang papel. Gawin ito sa loob ng 5 minuto. Meron na ba kayong mga sagot, mga bata? Sige nga, ano-anong mga bilang ang nagsasaad ng pagiging isang maunlad na bansa? Ang mga tamang sagot ay number 4. Masaya ang nakararaming mamamayan na nanunungkulan sa pamahalaan. Next, number 5. Sapat at makatwiran sa araw-araw ang kinikita ng mga tao. Next, maraming investor na dayuhan ang namumuhunan sa ating bansa. At next, number 8. Maraming turista ang bumibisita sa mga magagandang tanawin ng bansa. At ang panghuling tamang sagot ay ang number 10. Namumuhay ng payapa at matiwasay ang mga mamamayan sa isang lalawigan. Nakuha niyo ba lahat ang mga tamang sagot, mga bata? Mahusay! Mga bata, natunghayan ninyo ang kabuuang konsepto ng kagalingang pansibiko. Napag-alaman ninyo na napakahalaga nito sa mas nakararaming mamamayan sa lipunan. Pag-aralan ninyo naman ngayon ang ambag nito sa kaunlaran ng ating bayan. Kaalinsabay ng kagalingang pansibiko, paano pa ba maitaguyod ng mamamayan ang kaunlaran ng bayan? Ano-ano
ang bahaging ginagampanan ng mamamayan upang umunlad ang bansa. Sa araling ito, inaasang maipaliliwanag mo kung paano itinataguyod ng mga mamamayan ang kaunlaran ng bansa. Ang kaunlaran ng bansa ay nakabatay sa kasaganaan ng mga mamamayang bumubuo nito. Ang simpleng gawain bilang isang batang katulad mo, gaya ng pagsunod sa mga alituntunin ng paaralan at pagsasanay sa mga talento, ay nakatutulong sa pagunlad ng sarili at sa ating bansa. Kaya mga bata, halina't ating tuklasin ang ating aralin sa linggong ito. Tuklasin. Paano to? Basahin at intindihin ang mga pahayag sa hanay A at hanapin ang tamang salita na may kaugnayan sa hanay B. Isulat ang sagot sa notebook at gawin ito sa loob ng 5 minuto. Meron na ba kayong mga sagot, mga bata? Sige nga, unang bilang. May kakayahan at marunong sa kahit anong bagay ang individual na makatutulong at kapaki-pakinabang sa lipunan. Ang tamang sagot ay titik ba. Produktibo. Ikalawang bilang. Pagbibigay pansin. Gamitin, pahalagahan o mahalin ang isang bagay. Ang tamang sagot ay titik A. Tangkilikin. Ikatlong bilang. Katawagan sa koleksyon ng mga batas o ordinansa ng isang lugar o bansa. Ang tamang sagot ay polisiya. Ikaapat na bilang. Natatamong kaginhawaan sa buhay dahil sa pagsisikap. At ang tamang sagot ay letter C. Tinatamasa. At ang panghuling bilang. Pagsasaayos ng mga problema sa lipunan. At ang tamang sagot ay pagtaguyod. Nakuha niyo ba lahat ang mga tamang sagot, mga bata? Mahusay! Alam niyo ba, mga bata, na ang kaunlaran ng bansa ay nakabatay sa kasaganaan ng mga mamamayang bumubuo nito. Itinuturing na maunlad ang bansa kung una, pantay-pantay ang pagturing sa mamamayan at maayos ang pagpapatakbo ng lipunan. Ikalawa, kung pantay-pantay ang turing sa lahat, walang aabuso sa karapatan at kapangyarihan. At ang pangatlo, wala ring mapag-iwanan na mga yaman at benepisyo na kadalasang sanhi ng krimen na malaking hadlang sa pagbabago at pagunlad. Ang kaunlaran ng bansa ay maibabatay sa kakayahan nitong kuminhawa ang pamumuhay mula sa kahirapan tungo sa kasarilan ng bawat isa. Isa pang katangian ng maunlad na bansa ay ang pagkakaroon ng angkop at sapat na serbisyong panlipunan. Maliban sa edukasyon, pabahay, kalusugan, seguridad, komunikasyon at transportasyon, mahusay rin na makapagtalaga ang pamahalaan ng mga ahensyang tutugon sa pangmabilisan at natatanging pangangailangan ng mga mamamayan sa isang takdang panahon. Maunlad ang bansa kung ang serbisyong ito ay naipapatupad at naipapaabot sa nakararaming bilang ng mamamayan. Mga bata, halina't ating suriin ang ating aralin sa linggong ito. Ang maunlad na bansa
ay nangangahulugan ng pagkamit ng kasaganaan ng mga mamamayang bumubuo ng bansa. Sa palagay mo, ano kaya ang katangian ng isang maunlad na bansa? Paano ba maitaguyod ng mamamayan ang kaunlaran ng bayan? Ano kaya ang bahaging ginagampanan ng mamamayan upang umunlad ang bansa? At paano natin malalaman kung maunlad ba ang ating bansa? Itinataguyod ng mamamayan ang maunlad na lipunan sa pamamagitan ng iba-ibang gawain. Tingnan at pag-aralan ang bawat larawan na gawain. Basahin at intindihin ang pahayag tungkol dito. Paglinang ng sariling katalinuhan at kakayahan. Katulad ng nabanggit na, binubuo ang lipunan ng mga individual. Makabubuting linangin ng bawat isa ang sariling galing at talento, hindi lamang para sa sarili kundi para sa bayan. Pagiging produktibo, maging malikain at maabilidad upang matustusan ang sariling pangangailangan at makatulong sa iba. Hindi kailangang humingi palagi ng awa, mamalimos o umasa sa iba upang makamit ang kasaganaan. Kung ang bawat isa ay marunong humanap ng sariling pagkakakitaan, magiging madali ang pag-unlad ng bayan. Pagmamahal sa bansa at kapwa Pilipino. Ang pagtutulungan ay susi sa kaunlaran. Kung ang bawat Pilipino ay susuporta sa isa't isa at hindi maglalamangan, magiging masagana ang ating bayan. Isa sa pinakakonkretong halimbawa nito, ang pagtangkilik sa produktong Pilipino. Liban sa malaki ang maitutulong nito sa pagbawas sa kahirapan, nakapagbibigay kita at trabaho pa ito para sa ating mga kababayan. Pagtulong sa pagtigil ng katiwalian at maling gawain sa pamahalaan. Pinamamahalaan at pinamumunuan na mga kabilang sa pamahalaan ang kapangbayan, pulisiya at iba pang batayang serbisyo para sa bayan. Mararapat lamang na tiyaking tapat at mahusay ang ating mga pinuno, nang sa gayon ay magiging maayos ang takbo ng ating lipunan. Pagsunod sa mga batas. Binuo ang mga batas upang pangalagaan ang ating kapakanan, buhay at ari-arian. Kung hindi igagalang ang batas, magugulo ang kaayusan sa ating bayan. Maging ang seguridad sa payapa at matiwasay na buhay ay maitataya. Marapat na sundin ito sa ikatatahimik, sagana at maayos na paninirahan sa ating bayan. Pangangalaga sa kapaligiran at pamanang lahi. Inihandog ng kalikasan ang lahat ng batayang pangangailangan upang mabuhay ang tao. Marapat lamang na pangalagaan ito sa pamamagitan ng pagtitipid, pagpigil sa polusyon, paghihiwalay ng basura at pag-recycle. Ang ating pamanang lahi ay ating pagkakakilanlan at tayo ay tagataguyod ng pambansang danghal at kasaysayan. Marapat na kilalanin ito hanggang sa susunod na mga salin lahi. Pag-iingat sa mga pampublikong gamit at lugar. Pangalagaan ang mga gusali at infrastruktura tulad ng mga kalsada at tulay, paliparan at ospital na galing sa pagsisikap sa trabaho at pagpupunyagi sa kabuhayan ng mga Pilipino. Bilang mga paraan sa pag-unlad ng ekonomiya at kabuhayan, pag-ingatan ang mga ito at iwasan
ang maling paggamit at kapabayaan. Naintindihan niyo ba ang ating huling aralin mga bata? Mahusay. Ngayon, sigurado akong masasagutan ninyo lahat ang mga gawain sa module na ito. Kaya mga bata, handa na ba kayo? Tara na! Unang gawain. Pagyamanin. Panuto, basahin at sagutin ang mga tanong. Isulat ang iyong sagot sa patlang na nakalaan sa ibaba ng bawat tanong. Isulat ito sa buong pangungusap. Gawin ito sa isang malinis na papel at gawin ito sa loob ng 5 minuto. Ikalawang gawain. Isa-isip. Basahin at tandaan. Gawin ito sa loob ng 5 minuto. Ikatlong gawain. Isagawa. Panuto. Mag-isip ng isang pahayag na nagpapakita ng pagtataguyod ng mamayan sa kaunlaran ng bansa. Isulat ito sa loob ng kahon. Sa loob naman ng bilog, isulat kung paano ito may sasagawa at sa loob ng ulap, isulat ang mga dapat iwasan upang hindi maging hadlang sa kaunlaran ng bansa. Gawin ito sa inyong sagutang papel at gawin ito sa loob ng 10 minuto. Ikaapat na gawain, tayahin, panuto, basahin at intindihin ang bawat pangungusap. Bilugan ang bilang ng pangungusap na nagsasaad ng isang pagiging maunlad na bansa at ikahon ang hindi. Isulat ang iyong sagot sa notebook at gawin ito sa loob ng 5 minuto. At sa huling gawain naman, bilang inyong performance task, gawin ang karagdagang gawain. Panuto. Sumulat ng isang slogan tungkol sa nagpapakita ng pagpapaunlad ng bansa. Ipaliwanag kung bakit ito ang iyong nagawang slogan. Isulat sa isang talata. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na long band paper. At gawin ito sa loob ng 10 minuto. At dyan nagtatapos ang ating huling aralin sa school year 2020-2021. At sana ay marami kayong natutuhan sa buong taong ito. At sana lahat kayo ay makapasok at makapagpatuloy ng inyong pag-aaral sa ika-5 baitang. Tandaan, mag-aral ng mabuti upang ang buhay ay bubuti. Salamat mga bata. Hanggang sa muli, mag-ingat tayong lahat.